Sa probinsya naman ng Isabela, inaasahang maglalandfall ang bagyong Christine bago tawirin ang Northern Luzon. At patuloy rin ang paghahanda ng mga taga-Aurora. Mula sa Kasiguran Aurora, saksilan si Katrina Son. Katrina? Pia, ilang mga bayan dito sa probinsya ng Aurora ang nakararanas ngayon ng malakas na hangin na sinasabayan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Dito naman sa bayan ng Kasiguran Aurora, kung nasaan tayo ngayon, malakas din ang ihip ng hangin na sinasabayan din nga ng may kalakasang pag-ulan. Ilan din sa mga barangay ngayon dito ang wala ng kuryente. Samantala, Pia, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pag-prepare o paghahanda ng mga taga Northern Luzon sa pag-landfall ng bagyong si Christine. Ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Isabela. Hindi pa man tumatama sa lupa ang bagyong Christine, hindi na madaanan ang ilang tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa Ilagan City, dinala na sa ligtas na lugar ng pamilyang ito ang kanilang mga alagang hayop at ilang gamit. Baka raw kasi masira ang kanilang bahay sa lakas ng hangin. Kaya uwi na kami, ma'am, dahil malaki na yung ilog. Maging ang mga palayan sa Rojas, Isabela, lubog na sa baha. Isang mangingisda naman na abutang naglalambat pa rin sa isang sapa sa Gamu, Isabela para may makain ang pamilya. Maaga na ring lumikas ang ilang residente sa iba't ibang bayan sa Isabela. Kasi malakas po yung hangin, ma'am. At saka hindi rin po safe sa bahay. Isa pa, may baby May baby po ako. Sa Dagupan City, ramdam na ang malalakas na hampas ng alon at hangin, kaya hindi na nangahas na pumalaot ang ilang mangingisda. Sobrang tabako na kasi anak ko kasi na nag-aalala ko pa anak ko sila. Ayaw kung may mangyaring masama sa kanila. Mahigpit din na ipinagbabawal ng otoridad ang paliligo sa dagat. At maaari, wag po munang pumunta sa karagatan natin dito sa Pangasinan para makaiwas po sa disgrasya. Sa Lingayen, Pangasinan, tila sumasayaw ang mga puno ng nyog sa baywalk sa lakas ng hanging nararanasan doon. Halos walang makita na namamasyal sa lugar. Malakas din ang hampas ng mga alon sa dagat sa Binmalay, Pangasinan na sinasabayan ng malakas na hangin. Ang ilang mangingisda dinala sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Hindi na madaanan ang spillway bridge sa San Francisco, Aglipay, Quirino dahil sa baha. Bukas naman ang spillways ng Adalam Dam. Nagpakawala na rin ng tubig ang Bustos Dam sa Bulacan. Ginawa ito bilang paghahanda sa ulang posibleng ibuhos ng bagyo. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno, iniutos niya ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para makabawas sa posibleng pagbaha. Maybe if what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa, pero mas naibaba natin yung tubig. Alas 3 ng hapon kanina, nagpakawala na ng tubig ang San Roque Dam. Alas 6 naman ng gabi ang Ambuklao. Nauna na ring nagpakawala ng tubig ang Binga at Magat Dam. Sinabi rin ng Pangulo na prioridad na maabot ang mga nangangailangan ng rescue basta kaya at ligtas ng puntahan ng mga air, sea at land assets ng gobyerno. Pia, mula naman sa 9 barangays ay nasa 12 barangays na ang isinailalim sa preemptive evacuation. As of 8 p.m. kanina, nasa 116 families o mahigit 300 individuals na ang nasa evacuation sites. Yung mga outside evacuation naman o yung mga makikitira muna o makikitulog sa kanilang kaanak o kaibigan, nasa 87 families yan o 270 individuals. At live mula dito sa Kasiguran Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.